Yo, what's up mga ka-ride? Good evening, good evening, good evening, good evening! Nako. Happy! Nako! Ano araw ba ngayon? Happy Monday po sa ating lahat. Araw ng Kagitingan, National Labour Day. Sa Labour Day ba? So, long weekend. Pinagsama ang, kung di ako nagkakamali, Quezon City Day nung Friday. At ngayon naman ay National Heroes Day. Diba? Alam na alam ko. Kaya nga long weekend. Sana all may long weekend. Kami tuloy ang laban. Parang mas slide itong motor ko. Parang matutumba. Oh, hindi ko pa naman na-check ito. Baka sumimplang ako nito. Oh. So, mga karide, may mga reaction tayong gagawin. So, kahit walang video, kasi mahirap na kasi pag lalagyan pa natin ng video. So, magre-react lang tayo kahit wala mismo dun sa pangyayari na dapat nating i-react, no? Ito yung marami to eh. Unang-una itong bangayan ng senador at vice presidente, mga karet, alam namin ito. Bangayan ni vice Sara Duterte at ni senador Raisa Ontiveros. Raisa ba? Risa Ontiveros, mga karet. Patungkol nga ito sa 10 milyon na kung hindi ako nagkakamali na budget lumusot ako. Walang iya na yan lumusot ako dun sa gilid no, yung budget nga na inilaan o pinunduhan ng vice presidente itong patungkol nga sa mga libro, no, dahil nga sa tanong na ika nga hindi inasagot ng vice presidente dahil taliwas ang sagot sa tanong ni Senadora Risa Ontiveros, mga karet. At iba yung gulong ng ano ko yun na, mga karet, no? Bangayan ng vice presidente natin at yung ating senadora na si Risa Ontiveros, no, patungkol nga ito sa libro na pinunduhan ng vice presidente ng ilang milyon. At ang tanong lang naman, no, kung para saan ang libro na ito. So, nakakalungkot lang isipin, mga karide, na sa gitna ng maraming mga problema na pinagdaanan natin ngayon, sunod-sunod ay yan nga, parang doon na lang tayo nakatuon doon sa kung ano yung mga pagkakamali. Kailangan naman talaga kasi siyempre ang taong bayan magtatanong kung saan napupunta ang pundo na ito. Pero yung halos lahat na lang no, yung baga parang puro hearing na lang yung ginagawa ng ating mga mga opisyalis natin, yung ating gobyerno. So mula sa kay Mayor Alice Go, doon sa Pugo, tapos kay
Nag-umpisa pa to kay dating Pangulo, no? Rodrigo Duterte, dahil nga dun sa pagpatay, no, ng mga pagpatay ng mga inosente nung war on drug ni dating Pangulo. At kay Kibuloy, no, yung sexual harassment o kung ano man yun na dapat pananagutan ni Kibuloy, wala rin nangyari. Si Alice Go, ano din. So nakakalungkot lang na halos nakatuon na lang yung ating pamahalaan. I mean, parang araw-araw na lang debate kung ano ba, dahil sa mga kaso. Nga may karapatan naman talagang malaman kung saan napupunta yung ginagastos, no? Lalo yung may 90 billion na ibinalik o ibabalik ng PhilHealth. Nakakalungkot na maraming mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong pinansyal, no? Pisikal, dahil nga maraming mga sakit, no? Pero yun nga, ibinalik. So ay wala naman akong alam kung ano talaga yung siyempre bilang Pilipino, di ba, dapat pagtuunan din ng pansin yung ating kalusugan, lalo sa pagdating ng sa PhilHealth natin, na di ba dapat pwedeng iambag na lang o itulong na lang, taasan na lang yung kasi nagtaas ng kaltas yung PhilHealth, di ba? So itataas na lang din yung mga beneficiaries kung magkano yung, di ba, para makatulong sa lalo yung mga kidney failure. Magawa na naman ng kwento na mas kailangan talaga yung gamot. Hindi ka naman ililibre pag mayroong ang PhilHealth, may babayaran ka pa rin. Yun dapat no, bigyan ng atensyon. Kung may mga pundo man, dapat doon na ilagak, no? Hindi naman sa nakikialam tayo, pero siyempre, di ba, pangkalusugan yan, di ba, mga ka-ride, no? Sa isi-isis ba, walang sobra na pwedeng maibalik? Sa pag-ibig ba, wala rin? O si PhilHealth dapat na may gastos o may dagdag nga, may tulong doon sa ating mga kababayan na talagang wala kapos. Natatakot na nga lang ayaw na nga lang magpa-hospital dahil walang pambayad sa hospital, di ba? Yung nanganak na sa kalsada na lang, kawawa, ano? Dahil sa natatakot sila na siya, yung magulang, nanay, na magbayad kasi nga walang pambayad. Kahit alam niyang delikado, hindi na siya nagpa-admit o ano ba. Ang nangyari, patay sila parehas. So ganun dapat, no, yung bigyan natin ng atensyon yung kalusugan natin. Kung may pundo man, so idadagdag dun sa mga beneficiaries na dapat taasan yung makukuha ng mga beneficiaries, no, para makatulong dun sa ating mga kababayan na talagang kapos, no. Dapat dun na lang siguro dapat ituon o ipundo, ilagay itong sinasabi nga nilang 90 bilyon na natingga, ika nga hindi nagagamit, no. Nakakalungkot lang talaga isipin. Minsan makapag-isip ka, grabe yung pagpapahirap sa atin ng sarili nating bayan, no? Sarili nating mga namumuno. Pinili sila para ika nga marinig na nila yung mga hinanaing, pero ang nangyari mas lalo pang nahihirapan tayo. So hindi man yan pakikialam, siyempre, di ba, bilang isang Pilipino, ano bang gusto natin, di ba? Gusto nating maibago yung
Diba? Kaya nga nagkaroon ng K-12 dahil gustong maitaas yung antas ng edukasyon. Pati din sana yung pangkalusugan, pangkabuhayan. Dahil nga oo, nagtataas nga tayo ng sahod, nagtataas din naman tayo ng bilihin. Walang nangyari eh. Kung ang itataas mo, halimbawa 100 na sahod, eh yung itataas mo sa mga bilihin 300, anong nangyayari? Wala pa rin nangyayari. Kaya nakakalungkot lang isipin mga ka-ride, no? Na ginisa tayo sa kahirapan sa sarili nitong bayan, no? Yun nga yung kukuha ka ng valid ID mga ka-ride, di ba? Anong hihingin sa'yo? Valid ID rin. Kung fresh graduate ka, yung kagagraduate mo lang, pag nag-apply ka, anong hihingin sa'yo? Experience. Di pa kaka-apply nga lang, saan makahanap ng experience? Kagagraduate lang. Di ba kukuha nga ng mga requirements dahil katatapos lang sa pag-aaral, mag-apply ng trabaho. Pero ang hinihingi, valid ID. Nakakalungkot lang isipin talaga. Ang layo-layo natin sa ibang bansa, mga karay, di ba? Sa ibang bansa, ika nga, pag nag-abroad nga tayo, ang kailangan lang birth certificate eh. Kukuha ng pasaporte, ng visa. Eh, samantalang tayo dito sa atin, isang katutak na requirements ang pinaglalaban natin o ang paghihirapan natin para makuha natin yung kaperanggot na sahod. Nakakalungkot talaga. Super nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa na tayo ay ginigisa ng sarili nating mga kababayan. Ginigisa para mahirapan. Nakakalungkot ang isipin mga ka-ride, no? Kaya ay wala tayong magawa. Kaya maraming mag-abroad. Hindi natin masisisi mga nag-abroad dahil gusto nila ng malaking sahod na hindi naman hassle yung mga requirements, not like sa atin na maliit na sahod pero hassle pa sa requirements, ang katutak na requirements. Ang katutak na requirements yung kailangan nating makuha para tayo ay makatrabaho sa kaperanggot na halaga. Yun yung realidad, yun yung nakakalungkot dito sa atin. Kaya maraming ng ibang bansa dahil gustong kumita ng malaki, diba? Real talk, yun yung katotohanan. Yun na mga ka-ride, no? Maraming salamat. So yung atin na hindi lang pakikialam, hindi siyempre para din alam ko nararanasan din naman natin yan eh. Makita din na mararamdaman din ng mga namamahala sa atin yung gusto nating maabot. Wala tayong magawa. Yan mga ka-ride, maraming salamat. Pasensya sa mga nasabi. Ito ay reaction lang sa mga nangyayari sa ating bansa. So road rider, mag-ingat po yung mga rider. Bye bye. Whoosh.